Samantala, iniuwi na sa Nigeria ang labi ng nasawing Ateneo student athlete na si Divine Adili. Nakatakda naman ilibing sa Agusan del Sur si Rene Baterbonia ngayong Miyerkules kasabay ng patuloy na paghingi ng hustisya sa sinapit ng kanilang mga anak. May report si Patrick Gupo. Matapos ang ilang araw na lamay, iuwi na sa kanyang home country na Nigeria ang labi ng nasawing Ateneo student athlete na si Divine Adili. Pasado 2:00 kahapon nang ilabas mula sa Arlington Memorial Chapels ang mga labi ni Adili papuntang Ninoy Aquino International Airport. Habang suot ang itim na damit na mayroon pang mukha ni Adili, naging emosyonal ang kanyang mga kaibigan, teammates at ilang kaanak para ihatid ang kanyang labi. Hiling kasi ng kanyang mga kaanak sa Nigeria na maiuwi na ang kanyang mga labi, kasama pa sa naghatid sa kanya ang kaibigan at kapwa Nigerian athlete na si Solomon Okereke. Mismong ang teammates naman niyang sina Ian Espinosa at Sam Reyes at former Ateneo Blue Eagles assistant coach Sandy Arispacochaga ang nagbuhat sa kanyang kabaong palabas ng funeral homes. Pero bago lumisan, isang regalo ang iniabot ng tagahanga ni Adili sa kanyang naulilang pamilya. Isang artwork na may paboritong cartoon character ni Adili. Naisipan ko po na gawan siya ng tribute art para mabigay din po sa family niya kahit papaano makapawi po ng sakit na nararamdaman. Kung may SpongeBob dito kasi maraming nakakaalam. Favorite ni Divine yung cartoon na SpongeBob kaya in-include natin sa drawing na to yung cartoon na favorite niya. Nakatakda rin siyang pumunta sa Agusan del Sur para personal ding iabot ang hiwalay niyang artwork para naman sa naulilang pamilya ni Rene Baterbonia. Habang biyaheng Nigeria ang labi ni Adili, nakatakda namang ihimlay na sa kanyang huling hantungan si Miyerkules ang mga labi ni Rene Baterbonia sa bagong municipal cemetery sa barangay Labnig, Talacogon, Agusan del Sur. Bagamat ihihimlay na ang kanilang labi, hindi pa rin natatahimik ang kanilang mga pamilya at taga-suporta para naman sa paghahanap ng katotohanan at paghingi ng hustisya. Patrick Gupo, IBC News.